Itago nyo na lang po ko sa pangalang Dahlia. Masugid po ninyo akong tigapakinig lalo sa inyong mga podcast at ngayon nga ay dito sa inyong YouTube channel. Nawiwili lamang po ako na makinig sa inyong mga horror stories habang nagtatrabaho at ngayon ay magbabahagi naman ng sarili kong karanasan. Hindi ko rin po alam kung sa measurement ba ng inyong mga listeners ay nakakatakot na ito, pero para sa akin ay ayoko na pong makaranas ng kahalintulad nito dahil minsan napapaisip ako kung biyaya nga ba ito galing sa Diyos o galing sa masamang kaaway. Noon pa man, Sir Red, ay nakakaranas na ako ng mga kababalaghan. Pero nang ako ay mag-teenager, nag-iba ang lahat. Nagkaroon po ako ng depression, Sir Red, at base sa mga paulit-ulit kong nadidinig, partikular sa mga dokumentaryo na salig sa mga multo at paranormal, nakaka-attract daw ng evil spirits ang lahat ng negative emotions at simula po nang magkaroon ako ng ganitong problema sa mental health, ay nagsimula na po ang pagpaparamdam ng mga hindi ko maipaliwanag na kung paano at kung bakit nga ba nangyayari ito sa akin. Premonitions o visions ang tawag nila dito, Sir Red, at kung bakit hindi ko ito ikinatutuwa ay dahil ang mga nasasagap kong mga ganitong bagay ay tungkol kasi sa pagkamatay ng isang tao. Sa maniwala po kayo't sa hindi, ilang kamatayan na po ang nahulaan ko at minsan pa nga'y napigilan pa. Noong una, sinasarili ko lamang ito at ipinagdarasal ang mga taong iyon dahil natatakot po ako na baka sabihan nila akong baliw at isa pa, skeptic si Papa kaya hindi po talaga ako naglalakas ng loob na mabanggit ang kahit isang salita ng detalyeng ito sa loob ng bahay. Naglakas loob lang po akong magbahagi sa ibang mga tao dahil base sa mga naririnig ko. Kapag ikinikwento daw sa iba, ito ay tiyak na nakukontra. May isang araw po noon na nakakaramdam ako ng bigat at lungkot na para bang may mawawala sa akin at yun po yung clue ko kumbaga na may mangyayaring hindi maganda. Naaalala ko pa po nung i-chat ko ang ate ko na may mamamatay sa barangay namin at ang taong iyon ay mamamatay dahil sa katandaan. Nasabi ko po sa ate ko, Sir Red, na yung taong iyon ay hindi naman related sa amin at ang pagpanaw niya ay tanggap ng kanyang buong pamilya. Ngunit pinayuhan ko pa rin siya na ipagdasal na lamang namin iyon. Tama po, depressed talaga ako at maaaring sabihin ng iba na iyon yung pinakadahilan kung bakit ako nakakaramdam ng ganun. Pero legit talaga, Sir Red. Umabot po ng ilang araw o minsan ay isang buong linggo yung ganitong klaseng kutob hanggang sa isang araw after ko po na aminin sa kapatid ko ay nag-chat po siya sa akin. Hindi po ako nagkamali. Meron nga pong namatay sa aming barangay. Hindi po namin siya kamag-anak pero siya ay matandang lalaki. Ang susunod ko naman pong isi-share, Sir Red, ay yung vision ko noong nasa boarding house pa ako at busy sa paggawa ng aking assignment. That time po kasi ay hindi po ako mapakali dahil bigla pong sumagi sa isip ko yung panganay namin at kasabay nun ay ang pamilyar na kutob na nagsasabing mapapahamak siya. Nagulat po ako noon sa mga ka-roommate ko, Sir Red, nang biglang mag-request ako ng dasal sa kanila para sa panganay kong kapatid. Hindi ko na po iyon sinabi sa kahit na sino sa pamilya ko dahil syempre tiyak ay matatakot sila. Gayong ng mga panahong iyon
ay sobra ang aking kaba. Isa pa, baka pagsabihin ko na naman ay hindi rin naman sila maniniwala. Sulumipa sa mga araw at sa awa ng Diyos, wala naman po kaming nabalita ang masamang nangyari sa kuya ko. Ngunit nang isang gabi, habang kachat ko ang aking ate, ay naikwento niya sa akin ang aksidenteng nangyari sa panganay naming kapatid noong nakaraang linggo bago kami makapag-usap. Kaya kung maaalala po ninyo sa pinakaumpisa ng kwento ko, yung linggong iyon ay ang mga panahong kinukutuban ako para sa panganay naming kapatid. Ayon po kay ate, nakuryente daw po si kuya at kung hindi siya nakita at sinipa ng kasamahan niya sa trabaho para mabitawan yung bakal na dinaluyan ng kuryente, ay tiyak ang kanyang kamatayan. Nang makausap ko rin po yung kuya ko nang magbakasyon ako, akala daw po niya ay katapusan na talaga niya ng araw na yun. Ang huling vision namang ibabahagi ko, Sir Red, ay isa sa mga rason kung bakit ayaw ko na ng ganitong klaseng kakayahan. Hindi po kasi talaga masasabing certain ito, Sir Red, at minsan hindi siya nagbibigay ng eksaktong detalye. Yun bang malinaw na vision ba? Kumbaga sa ibang vision o premonition, nalalaman o naiispatan mo na kung sino yung mamamatay o sino yung mapapahamak. Dito sa akin, mas marami pong time na lalamunin talaga ako ng takot at pag-iisip sa kakahula kung para kanino yung masamang kutob kong iyon. 2 linggo akong nagsuffer sa ganitong klaseng pakiramdam. Kinukutuban at hindi halos mapakali. Lumalakas po kasi talaga yung pakiramdam ko na close o malapit lang talaga sa akin yung yayao. Naalala ko rin nga, Sir Red, na sumabay din yung depression ko nung mga panahong iyon at may dumadating talagang araw o punto na kini-question ko yung existence ng Diyos at muntik talaga akong hindi na lamang maniwala ng araw na yun. Yun bang hindi ako maniniwala na nag-e-exist si God at sa kung bakit kasi ganito siya ka-unfair. Dahil doon, kahit papaano, nawala yung negatibong thoughts kong iyon at sa halip ay napalitan ng positibong pag-iisip na dapat mas lalo akong maniwala o kumapit sa Diyos sa ganitong klaseng mga sandali dahil siya lang ang pwedeng makapagpigil sa mga visions ko at higit sa lahat ay napakabuti niya sa atin. Nang sumunod na araw, habang naghihintay ako ng online class, ay umupo sa tabi ko si Mama. Idinadaing niya ang kanyang dibdib at sumasakit daw. Inalalayan ko siya at inihiga sa duyan bago ko tinawag ang aking papa upang humingi rin ng tulong. Tinawag ko po ang aking kuya upang magmaneho ng tricycle at nang maitakbo agad si Mama sa ospital. Nadala naman siya sa ospital, Sir Red. Ngunit nakakalungkot, binawian din siya ng buhay dahil na cardiac arrest siya. Doon ko lang po na-realize kung para kanino yung masamang kutob na iyon and all those times ay si Mama pala yung kukunin sa akin. Siyempre tagos sa puso ko iyon at para bang winarak ang dibdib ko sa sobrang sakit. Maaring kung hindi sana ako tumalikod sa Diyos at tuminto sa pagdarasal, malamang ay nailigtas ko pa sana kahit sa panalangin ang aking ina. Kaya simula noon, hindi ko na tinangkapa na questionin yung Diyos at ang existence niya, Sir Red. Bagkus ay humihingi na lamang ako sa kanya palagi ng intervention kapag may dumarating o nararamdaman akong masamang kutob. Ako po si Teacher Jello, isang elementary volunteer teacher dito sa Tayabas, Quezon.
Nais ko lamang pong ibahagi ang aking experience last month at nangyari po ito noong 2nd linggo na ng Agosto pagkatapos ng aming class opening. Before I proceed, I hope na hindi po ninyo isipin na baliw ako, and kung sakali may payo kayo, I am willing to listen. Since early high school, meron na po ako at open na yung third eye ko. Hindi na po iba sa akin ang maka-encounter ng mga nilalang na kulay itim, walang muka o bibig, at minsan ay talagang mga walang mata na nakakatakot pa. When I became a teacher and as I grow older, hindi ko alam na may isa pa palang nilalang na palagi akong pinagmamasdan. Though hindi ko po siya masense dahil masasabi ko na yung kanyang territorial spirit ay kaya pong mag-block ng aking senses. So nang pumasok ang school year, palagi na po akong nakakatulog ng mag-isa sa personal sleeping room ko sa bahay namin sa Lucena dahil aware ako na may mga nakikita o nararamdaman ako na kakaiba pag nagpapatugtog ako ng mga worship songs mula 10 p.m. hanggang 6 a.m. For a while, everything was okay at palagi akong nagkikwento sa mga parents ko about this. Pagsapit po ng kalagitnaan ng buwan ng Agosto, meron po akong kakaibang karanasan na naganap sa mismong pagtulog ko doon sa kwarto ko. Tuwing sasapit ang 3:00 or paminsan ay 12 midnight pa lamang, andun yung pakiramdam na meron pong strange presence sa banyo. Yun bang parang nakakakita ako ng isang figura ng lalaki or supposed to be male na entity ang kanyang anyo. Itim, may time na wala siyang muka or bibig at minsan yung mga mata naman niya ay mapupula. Pero seryoso ang pagkakatitig sa akin. Ang katawan niya ay mukhang lalaki na mas malaki pa sa isang teenager at sasabihin ko na kung pagbabasehan lang sa itsura, parang nasa 30 years old na siya. Tila maugat at parang kahawig ng ugat pa ng halaman at puno at nakakatakot dahil po may mga insektong lumalabas sa bibig at ang kanyang katawan ay dinadapuan ng mga ito. Bukod po sa CR, itong elementong ito ay nagpapakita pa sa backyard namin. Minsan, nagmumukha po siyang 15 years old. Every 3 a.m., gusto po niyang makipaglaro sa akin. May pagkakataon rin na ang sweet ng boses niya at ang sabi niya ay sumama na daw ako sa kanya sa kanilang kaharian, ngunit mabagsik ang kanyang pagbabanta sa akin na kapag ikwenento ko daw sa mga magulang ko ang aming naging pag-uusap, babawiin daw niya ang boses ko at gagawin daw niya akong bulag at bingi. So sa paglipas ng mga araw, napansin ng nanay ko na hindi ako nakakatulog ng diretsyo at napansin din niyang nagigising ako every 3 a.m. dahil nababalisa ako. Dahil doon, nag-decide ako na sabihin at aminin ng katotohanan kay mami ko at sa tatay ko na nakikipag-usap ako sa mga elementong ito. Sinabi ko pa nga na samahan nila ako sa kwarto ko sa first floor para hindi ko lagi makikita itong mga parasitic territorial na elementong iyon. Nag-prayer gathering na rin po kami para at least mawala o hindi po magkaroon ng demonic attack ang mga nilalang na iyon sa akin.